Since matagal ang buhay nito, lalakasan ko na ang pagpukpok. Sige. Puta, naiinis na ako eh. Buhay pa rin eh. Nabugbog na ulo. Ayan, patay na to. May baso. So alam niyo ba kung saan gamit itong bagay na to? Ito ang palo-palo, pero hindi tayo maglalaba kaya ginagamit sa paglalaba pag pinalo yung mga damit. Anyway, what we are exactly going to do is to kill this. Oh, sorry. Igat o freshwater eel ang pinakamadulas na isda sa Pilipinas, figuratively and literally. At ngayong araw, ito ang ating putahe. Pero alamin muna natin kung gaano ako nahirapan sa mga ito. 1, 2, 3. Wow, sorry to say. Ang hirap magpatay ng isda. Have to get rid of this. Madulas. Sa unang sulyap mo sa igat, mapagkakamalan mo itong isang ahas, lalong-lalo na kapag ito'y hinawakan mo. Ay, grabe, nakakapangilabot to. Oh, wala. Ang hirap nga naman saktan ng isang hayop. Paano pa kaya kung papatayin mo? Pero kung gustong mapabilis ang iyong trabaho, abe, isagad mo na ang pukpok. Ayan. Aba, talagang masigla. Igat, eel. Okay, patay na sila. Tayo lang natin na ito, matibay itong isang to eh. Na. Yan, mangisay na yan. Sa pagpatay ng mga hayop na ating kinukonsumo, may mga iba't ibang parang kung paano mapapadali ang pagpatay sa mga ito. Pero sa isda, talagang kailangan bangagin ang ulo nito. Alam mo, isa sa pinakamahirap na makita itong pinapatay yung hayop, kahit isda oh. Nakakaawa. Nakita may dugo. Napakatagal ang buhay nito. Grabe siya. Since matagal ang buhay nito, lalakasan ko na ang pagpukpok. Once and for all. Umaatras tayo. Okay, patay na yan. Buti pa mga saltwater fish, hindi mo na kailangang patayin pag binili mo sa palengke. Pero itong mga freshwater tulad ng igat, tilapia at catfish o hito, kailangan mo talagang pukpukin ang mga ulo na yan. Nakakaawa talaga kung di ka sanay. Sige! Nangisay na yan. Well, showing no mercy is the key to get this done easily. Ganun talaga, kahit sa manok, gigilitan mo ang lig nito para lang mamatay. Oy, talagang matigas ang ulo. Talaga ng buhay eh. Puta, naiinis na ako eh. Buhay pa rin eh. Puta rin nga. Tirahin natin ng maganda na. Pang-apat na pahang ko sa inyo ha. Naiinis na ako ha. Hindi nga kayo. Ang dulas talaga ng igat eh ha. Nabugbog na ulo. Ayan, patay na to. For sure. Mahaba talaga buhay nila. Napakatibay ng katawan nila sa pukpukan. Pang-5 pukpuk ko na eh. Naawa ka sa eko eh. Pero ayan, nilaksan ko na. Todo. Asin, tinatin kung tuloy mamatay mga damo. Yan. So sa ngayon, ang ginagawa natin ay nilalamas natin to sa asin at suka. Nang sa ganon, malis yung lansa. Napakadulas talaga niya. Ay, sa wakas, natapos na rin ang paghirap nila at paghihirap ko. Tingnan mo, mga tulog na. Oh. Ano pa palang buhay? Anak ng dato puti, oh. Ayan, bago pa mabuhay yung mga diwa ng mga igat na to, tilad-tilad rin na natin.
O siya, suko na nga ako sa'yo. Hintayin mo lang kung paano kita bibitahin ng tuluyan. Sa ngayon, kuha tayo ng ingredients natin sa bakuran. Tayo ng kalamansi. Mas gusto ko yung kalamansi kaysa suka. Ayan. Right. Taas. Alright. Sikapin nga natin yung ating mustasa. Malaki na siya, no? Pwede na. Sakto-sakto yung siguro yung katawan nito. Pang malakasan na. Pwede na ibenta. Ayos. Ito kalabasa. Okay, kuha tayo ng atsuwete naman. Atsuwete. Alam nyo, maganda kasi yung atsuwete bilang natural food coloring sa ating gagawing adobo. Okay. Dito sa likod bahay mayroong nagtatagong atsuwete. Woo! Ayun. Okay. Pwede na ta. Pwede na siguro ta. Sakto-sakto lang ito pang kulay. Let's go back. Okay. So itong version ng ating adobo ay lalagyan natin loya dahil nga isda. May konting tsura lang kumbaga. Try lang natin. Matapos ko ito ma-marinate for 1 hour, itatalbog ko na agad to sa apoy at hahaya lang natin maluto na ilang minuto. At saka natin gigisa. Yan, sakto-sakto. Tuyo na. Pwede natin hawain sa ngayon. Exotic adobo man ang ating putahe. Basic ingredients din naman ang ating ginamit at ganoon din naman ang procedure natin ginagawa na karaniwang ginagawa ng mga Pinoy pag nagluluto ng adobo. Adobo. Marahil ito na ang pinakatanyag o kilalang ulam ng mga Pilipino. Ang putaheng ito ay mas madalas ginagawa sa pork or chicken. Panigurado na ang bawat isang Pilipino ay nakapag-ulam na ng ganitong putahe. At di lang yan, ang ibang lahi din ay nais matikman ang ating pinakatanyag at napakasarap na adobo. Siyempre pagka adobong isda, hindi mawawala siyempre ang spices. Kaya lalagyan ko ng sili. Masarap yung sili. Sa ngayon na may taga yan. Partner na mas maganda rito sa adobong igat na to. No? Yan. Alam mo, may i-share lang ako sa'yo. Hindi ito basta kwento eh. Ito ay mga testimonials ng aking mga kaibigan. Alam mo, sabi nila, pag kumain ka ng igat, hindi silya, mag-iinit lahat. Pati lawa, mag-iinit. Wow! Tarin muna natin itong luto nating adobo dahil magsasang naman ako. Sinangag. Order ng adobo. Talaga tayong mga Pinoy, may identity. Kumbaga, yung mga pagkain natin, kailangan may partner. Parang dinugan at puto, champurado tuyo, syempre, kape at pandesal. Yan ang Pinoy. Ito na.
And now, it's tasting time. Bango. Eating 4, of course. Kain na tayo. Eating time. Na ito, gusto ko yung mugmog. Alright. Ayan, tandaan mo pag medyo nilalamig-lamig ang, kaakap mo, iyan ang sagot. Iinit at iinit ang iyong. Alam mo na, yun na yun. Actually, hindi naman siya nalalayo sa kalasang yung hito, yung catfish. Pag kinain mo siya. Anyway, murang-mura lang ang freshwater eel or igat. Kaya, go ka na, bili ka na yan. At bukas, pag nailuto mo yan, love na love ka ng misis mo. Baso. At dito na tatapos sa ating episode. Don't forget to subscribe to my channel. This is One Yard. Always on my yard. And this is Adobong Igat. Ang hang.